mundong ito gusto natin ng pagbabago. Ikaw at ako may magagawa pa. Nagbabalik po ang Tulong Ko Pasa Mo sa TV5. Papasok na po tayo sa Tulong Ko Pagbabago Mo. At dito po, aalamin natin ngayon ano pa ba ang ibang negosyo na pwede mong pasukan aside sa pinag-usapan natin kahapon, which is farming. Simulan na po natin. Sabi ko nga po sa inyo, ano ba talaga pinakamagandang negosyo? Ito na po, pag-uusapan natin. Sabi natin kahapon, farming! Iba sa inyo ayaw. Huwag kayong magalala, may pangalawa. Pwede kayong pumasok sa food business. Isa po sa pinaka-successful na negosyo sa Pilipinas ay food business. Tingnan niyo po ang mga fast food chain. Lalaki po ng kita niyan. Bawat kanto may bagong fast food chain. Mula sa maliit at sa malaki. Ang tanong, ano binibenta nila? De syempre, food. Kaya nga po gusto ko po magnegosyo kayo ng food business. Kasi po sa food business, kahit konting puhunan, pwedeng lumaki. Siguro sasabihin nyo, Sir, may problema ako malaki. Paano ako makikipaglaban sa malalaking tindahan ng pagkain? Ang liit-liit ko lang. I have a good news for you. Yang malalaki na yan, lahat yan nagsimulang maliit. Hello? So, ibig sabihin, kung kaya nilang lumaki at nagsimula silang maliit, kaya mo rin. Kailangan mo lang aralin ano ba ginawa nila, ba't sila lumaki sa food business. Bibigyan ko po kayo ng mga simpleng negosyo na dating maliit, pero lumaki. Number 1. Dati po ang lechon manok, nasa kalye, ang dami-dami, kanto-kanto may lechon manok. Ngayon, ano na lang ho, natira? Andoks lechon manok, baliwag. So, these are the two na naging successful sa lechon manok. Tanong, ano meron sa kanila na walang iba? Okay, maglala, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na araw. Number 2, bibingka. Hindi ba? Ang dami natin nakikita dating nagtitinda ng bibingka. Ngayon, ano po sikat? Bibingkinitan. Halos lahat ng mall meron. Nagsimulang maliit, lumaki. Pangatlo, ano pa? Sago. Sir, ano yung sago? Sagot gulaman. Sir, sagot gulaman lang, di nyo napansin. Ang laki po ng kita nila. So, ang tanong, bakit? But for now, isi-share ko muna sa inyo na magandang negosyong pwede nyo pasukan to. Especially kung mahilig kayong magluto, mahilig kayong kumain, magkasama yan, baka ito ang business na para sa'yo. And I have a good news for you. Today, bibigyan ko po kayo ng isang tip na negosyo pwede nyo pasukan na matagal ko nang gustong pasukan. Ang problema lang po, sa dami ko nang ginagawa, hindi ko na mapasukan. Baka naman, ikaw na, i-share ko sa iyo ang isang idea na balak mong pasukang negosyo. Ano ho yan? Kung may sagot gulaman na naging sago, bibingka na naging bibingkinitan, at mayroong lechong manok na naging andoks at baliwag, ba't hindi mo pag-isipang magnegosyo ng banana Q? Sir, banana Q? What? Ang daming banana Q sa kalye. Oo nga, ang tanong. Pag sinabing banana Q, anong pinakasikat na banana Q? Wala. Kasi ang banana Q natin sa kanto ko ano. Nakakita naman kayong banana Q may pangalan? Wala pa. Kung meron man, hindi sikat. Sir, anong punto mo? Ikaw ang unang gagawa. Pagawa ka ng magandang banana Q, masarap ng banana Q, malinis ng banana Q, at palalaguin natin at gagawin nating sikat sa buong Pilipinas. Naintindihan niyo mo? Kaya lang, bago mo gawin yan at bago mo makuha yung negosyo yan, may mga dapat kang gawin. At ang good news, kapatid, sa mga susunod na araw, i-share ko sa inyo paanong gawin ang isang simpleng banana Q pwedeng maging successful at sikat sa buong Pilipinas. Again, sa mga susunod na araw, pag-uusapan natin. Ano pa pwedeng negosyo yung pwedeng pasukan? Ito po, pangatlo, service business. Ito po, ang ganda po sa service business. Medyo maliit ang puhunan, hindi ganun kalaki. Think about this. Ano ang mga service business na meron po tayo ngayon? For example, spa. Di ba? Napansin nyo, saan katutak ang spa? Service po yun. Yung masamasahe. Isang nakita nyong malaking negosyo po, yung car park. Service po yun. O kaya, car cleaning. Napansin nyo po sa mga gilid-gilid, may car cleaning. Sa mga mall, may car cleaning. Those are considered service business, kapatid. Kung ikaw ang puso mo is magserbisyo sa ibang tao, baka namang pang-service ka. Kaya mapapansin nyo po, bawat isa, iba-iba po yan at hahanapin nyo po ano po yung malapit sa puso nyo para makuha nyo po yung negosyo na pwede sa inyo. Sir, ano pa pwedeng negosyong pwede kong pasukan? O sige, isa pa, bigyan pa kita. Repair shop. Alam nyo po, another business na gusto kong pasukan. I-share ko na rin po sa inyo. Ano ang isang bagay na madalas masira? Kotse. Itong problema, mekaniko ka ba? Hindi. Ang hirap aralin kung paano magawa ng kotse. Tama? O hindi yan. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Ito po pinag-uusapan ko. Ano meron ka ngayon na nasisira every 6 months, every 1 year? Think. Cellphone.
Alam niyo po, isa sa napakalaking negosyo sa buong Pilipinas, cellphone. At lahat ng tao may cellphone. Hindi lahat ng tao may TV, hindi lahat ng tao may kotse, pero halos lahat ng tao may cellphone. So, masisira yung cellphone na yan. Alam niyo po, gusto niyo makita gaano kaganda ang negosyo ng cellphone? Punta po kayo sa Green Hills. Grabe po ang nagpapagawa ng cellphone. At tanongin niyo magkano charges nila. Bubuksan lang yung cellphone, 500. May papalitan lang ng kapiraso, 1,000. Mamaya, pag alis mo ng Green Hills, 2,000, 3,000 na gastos mo. Alam niyo po, kung may isang negosyong pwede mong pasukan, ito, share ko na uli sa iyo. Plano ko rin po to. Kaya lang, gusto ko pong umasenso kayo. Baka pwede kayo magsimula. Cellphone repair business. Kaya lang, may kaya lang. Sir, ano po yun? Make sure ang cellphone repair business mo, honest. Sir, ano po yung honest? Yung bang pag pinakita mo, kung ano lang yung sira, yun lang gagawin. Hindi kumisan, hindi naman sira, gagawin. O at pakikita pang ginawa, actually, hindi naman ginawa. Ang punto ko po, hindi ko po sinasabing lahat ng repair shop ay ganon. Kaya lang po kumisan, ako po naka-encounter ng ganon. Yung bang, simple lang yung sira ng cellphone, no, mamaya, sinacharge ka na ng 3,000. Ako po, suggestion ko, try to study how to repair a cellphone. Start sa barangay nyo. Start sa cellphone mo. Cellphone ng asawa mo, sa lagay na padala mo sa repair shop, try to repair it. Pag nasira yung cellphone ng kapatid mo, ikaw na gagawa. Charge mo lang ng 100, gawin na, pwede na. Kapitbahay mo na, ikaw gagawa. Kababayan mo, kabarangay mo, ikaw gagawa. Isang araw, makikilala ka. Ikaw ang pinaka-honest, pinakatapat na cellphone repair shop sa barangay niya. Every time may masisirang cellphone, pupunta sa'yo. But importante lang hiling ko, you should be honest. Pagkapiraso lang ang sira, talagang yun lang ang pabayaran mo. Makikilala ka kapatid at eventually gaganda ang negosyo mo. Ilang po yan sa negosyong pwede nyong pasukan. Sir, ano pa? Isa ho sa maraming negosyong pinapasukan ngayon ay Uber at Grab business. At napakadami pong pumapasok dyan. Ang tanong, maganda bang negosyo yan? Depende po. Okay, una, depende sa driver na makukuha mo. Kasi kung minsan may driver ka nga, ang hina namang magtrabaho, hindi mabilis magkumuha ng customer. O kaya, palagi pong mabagal, palagi hindi nagtatrabaho, hindi bumiyabiyahe, hindi ka rin kikita. But for some, this is a good business na pwede mong pasukan. Ang ganda po ng Uber business, mag-i-invest ka sa sasakyan, nabayad ka. Hopefully, kumita. Paano sir, kapag hindi kumita, at least may kotse ka. Napansin nyo, may naiwan sa'yo. Unlike sa ibang negosyo, nag-invest ka, nalugi ka, walang naiwan. So, these are some of the business na baka interesado kayong pasukan. At kung ano-ano pa. Kapatid, kung meron pa kayong ibang tanong na nangangailangan ng tulong, lalo po sa negosyo, padala lang nyo po dito. Send your questions and comments sa Tulong Ko Pasa Mo Facebook. Good news! Ito po. Bukas, aalamin natin ang mga dapat tandaan sa pagsisimula ng negosyo. More or less po, alam nyo na ang iba-ibang klaseng negosyo at anong negosyo pwede pasukan. Tomorrow po, share ko naman sa inyo ano-ano ang mga dapat nyong tandaan para magkaroon kayo ng successful na negosyo. Nakaintindihan po tayo. Sana po may natutunan po kayo sa araw na to at huwag kayong bibitiw ha. Bukas, balik po kayo dahil marami pa tayong pag-uusapan. When we return, abangan na isang kwento na tutulog sa inyo magkaroon ng isang unleashed life. Kaya dyan lang po kayo, magbabalik pa ang Tulong Ko Pasa Mo sa TV5. Kapag pagod, huwag magreklamo. Huwag sumuko. Magpahinga. Ang tulong na ito ay hatid sa inyo ng Microdata. Ang breast cancer ang pangunahing uri ng cancer na nagiging dahilan ng kamatayan sa mga kababaihan. Nagsisimula ito sa simpleng bukol at kadalasan walang nakababahalang sintomas. Huwag mag-alala dahil ito ay maaaring magamot kung ito ay maagang matutukoy. Kumonsulta na sa doktor at magpasailalim na sa mammogram screening bago pa man ito magdulot ng sintomas. Ang tulong na ito ay hatid sa inyo ng World City Medical Center.